Hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan, hindi pa tayo nakalagay. Parang ano. So, ito lang po, patuloy tayo sa ating realization sa life. So, yan lang ma-realize natin guys na kailangan talagang, yun talagang na problema sa simbahan. Lahat sa atin na problema. Paano makakain araw-araw, struggle yan, makabayad sa mga bayarin kada kinsinas, kada buwan. It's a challenge. Yun, ang mga damit mo masisira din. Yun talaga na kailangan ng ma-realize ko rin na, di ba, na pag hindi magsama-sama, magtulong-tulong ang mga tao ngayon, magkanya-kanya talaga, mahirapan talaga. Siyempre, walang magpo-protect sa'yo, hindi ka stress ka, hindi ka marunong mag-communicate. Yun lang man kasi ang dahilan nandun natin sa social media, nakatutok lahat sa screen. O okay naman, may advantage naman siya, makakontak ka, pero hindi masyadong close sa reality. Hindi masyadong nagsama-sama, hindi enjoy sa ginagawa, lagi nakikisama doon sa mga boss mo sa trabaho, mga kasama mong masasamang ugali, di ba? Diba, yun lang din na hindi nagrespeto kung may sakit ka, na PWD ka, may mga karamdaman, di ka tatagapi sa trabaho. Yun lang din na napakataas ang discrimination, taas ang bilihin para makakain ka lang. Then yung kinakain mo, magkakasakit ka rin kung mali-mali. So, siyempre, mahal ang mga gulay, prutas. So, dahil sa production, madali siya mabubulok. Then, pagkatapos, yun ang na-realize natin na, ano bang silbi nito, di ba? Kung nag-school ka lang, di ba? Siguro, ang na-realize ko lang, pagkatapos ng school, di ka makatrabaho, ang laki ng gastos mo. Siguro, ang mabinefits, hindi ko naman dinidiscourage ng school. Ang benepisyo niya lang, marunong ka makikisama sa ibang tao or being social ba. Marunong ka mag-intindi, may talino ka rin, marunong ka makikisama ba. Tawag nito yung profession. Marami ka mag-meet na mga ibang tao. Siyempre, lalo na sa mga company, depende kasi sa klaseng trabaho, may construction, may office work, may mga klase-klaseng trabaho skill lang din yan. Pero nagsiservisyo ka sa ibang tao na masosolve mo ang kanilang problema dan babayaran kanila. Tawag nun is serbisyo. O dahil kahit dito sa YouTube, di ba, kung ano bang trabaho mo, may iba nagsishare din natuwa sila, may natutunan sila sa video mo, magmo-monetize din sila sa iyo, di ba? Kumikita, pero hindi rin ganoon kalaki ang kita ni YouTube. Depende rin sa kitaan yan. So, dito sa atin, parang naging ano na lang to, sharing na lang tong YouTube natin, pero at least may subscriber na tayo, ano na lang, watch hour na lang ang kulang. So, time scam. Yun lang din na masasabi natin, di ba? Sa reality. Hindi lang tayo puro sa numero. Kasi numero, ano din pautakan din yan patalinuhan din yan Mindset din yan. Paano ka mag-decision, paano piliin mga combination, paano mo i-identify yun, di ba? Parang kailangan ng teacher style din na marunong ka mag-identify, mag-analyze, kailangan mo i-verify, kailangan mong i-subcontent, subtitle, di ba? Ganun. So, yun naman kasi yung mga learning sa school kailangan bibigyan ka ng isang task. Para din sa trabaho, bibigyan ka ng task. O, itong gagawin mo doon sa school, idea lang yun, mga sulat-sulat lang, mga sabi-sabi lang. Pero talaga doon sa trabaho, na-realize ko sa trabaho talaga, as in, what you say is you're gonna put it into action. Sabihin mo, nag-graduate ka ng engineering na electrical o kahit ano bang kurso dyan sa school. Tsuri lang yun napakahirap, di ba? Magbo-board pa. Gastos pa ng laki. Pero doon sa trabaho talaga, ikaw na talaga mag-actualize sa idea mo. Gagawin mo na theory, sa school lang, theory pa lang, mga idea pa lang. Sa work talaga is work into action. Na masatisfied yung mga boss mo, mga empleyado ka employee So, syempre, competition ngayon, first competition. So, pipiliin niya, marami mag-a-apply. Parang, yun ang na-realize ko, parang there's something wrong, di ba? Kung kumita ka, mas maganda talaga na kung nasa-school ka din, wala din ang ending, di ba? Parang mahirapan din ka rin. Mas maganda talaga, farming talaga. Iba kasi, mas pina-promote nila yung mga career. Hindi masyadong nagpo-promote sa mga farming. Yun ang dahilan na mahal ang bilihin kasi walang nagtatanim, walang available na farmers.
Kung may bibili, lugi-lugi na, 'di ba? Mahal ang mga gamit doon, mga pesticide, mga abono na ginagamit. Nahihirapan talaga ang taong kumita ngayon. Siyempre, walang farmers. So, siyempre, ano ba ng mga trabaho dyan? Yung pera mo, kung wala kang mabibiling kakainin mo, useless lang din yung trabaho at yung pera mong income. Kung hindi ka makakain ng bigas, kung walang tagatanim ng palay, di ba? Kung walang magtatanim ng mga gulay-gulay doon. So, kasi ang ngayon ang mga tao naging na-transform ba galing sa dating biblical time na farmer lang, taga-alaga ng mga hayop, mga baka, kambing, or mga manok, na turns into as employee din mga processed food na mga kinakain, di ba? Titignan mo yung mga kasi dati slavery, pero ngayon hindi na slavery ngayon. Sa hindi na sa physically slavery, pero sa money na at ekonomiya, sa kita, sa pera. Parang kumikita ka doon na parang you are just working for the food. Diba? Nonsense, diba? Nonsense lang yung mga natin, yung ginagawa. Kung hindi mo nalalaman, if you don't understand the game sa buhay ngayon, if you don't understand the time and the situation, na nagtatrabaho ka lang just for the food, for this, you work and you earn money, and the money will you go to pay, and the other people palit lang, is just exchange. Ano mo ba yung kita na pera mo? Hirap ko to, hindi ako bibili ng bigas kasi ang hirap kong kinita ito. Diba? Hindi ako babayad ng kuryente, hindi ako babayad ng water station doon para iinom ng tubig, diba? What's the sense? Ang ipapaliwanag ko lang, we are just working for the food, the water, and the bill. Yun lang naman talaga eh. And pagkatapos yung mga extra na kakainin mo, pasyal-pasyal, may mga extra na damit, pareha lang din sa Roman times eh. Na mga may mga sasakyan, may mga travel doon, may mga cellphone na ngayon, mas high-tech na may cellphone, pero medyo hindi tayo matalino dyan. Marami na mga social media na papipilian ngayon. Pasalamat tayo sa social media. Meron siyang good and bad. Ang good is you connect other people easily. The bad side is you cannot create your own creativity. Kasi we are dependent too much. We cannot create our own ideas. Oo. Then yun lang din na not all people will support your family or your own family also. Hindi lahat magsusuporta sa iyo. Yun, you're walking alone in the journey. Pero pag may pera ka, may kikitaan ka, maraming magki-close sa iyo. Kasi meron sila, maghingi sila ng pera sa iyo, may mga favor. Yan talaga ang reality. Kaya yun naman sabi ng Bible na pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag wala kang pera, or ultimo lang, wala kahit isa, walang papansin sa iyo. Pero yan naman talaga ang sad reality. Wala naman talagang mag-idea sa iyo, magsasabay sa iyo. Pero siguro, yung mga nagjojowa ngayon, nagpa-promise pa lang sila. Ayun, ngayon, yung mga napunta sila sa maling lalaki, ginalaw sila. Oo, niskandal sila doon, nagkabuntis, din nakabata, pinababayaan lang. Yun lang din na, siguro, makita mo sa tao na patunayan mo muna. Yun lang din sa aking sarili na hindi ko muna gagalawin ng babae kung may gusto sa akin or mag-take advantage kasi paputunayan ko, I make it a proof. Hindi ko i-advantage kasi kawawang babae baka pagdating ng panahon isisisi niya ako magagalit siya sa akin, ikaw binuntis mo ako, hindi ako napakapag-aral, hindi ako makatrabaho, nasira ang kinabukasan ko. Siyempre ginusto niyang dalawa yan. Siyempre yun lang din sabi ng ex ng kuya ko na numero lang daw malaki ngayon. Numero lang talagang malaki ang gasto sa pera. Pero actually, the value of it is just nothing, zero lang. Yun lang din na itong end game, itong mahabang laro sa buhay, the journey and the game of life, talagang kailangan mo talagang malawak ang imagination mo para maintindihan ang lahat ng bagay na nangyayari. Kasi jumble-jumble na love life, sa trabaho, sa school, yun. Then, napabayaan ang kalusugan, ang kaalaman, ang pag-iipon ng pera, ang pagnegosyo, ang papafarming. Nandun lang kasi nakapokus dun na yung puro career na lang, di ba? Teacher, or military na lang, or mga
Pero hindi nila ino-organize or binigyan ng importansya ang farming. Hindi nila binigyan nasin. Paano ba yung kitang pera mo kung wala kang kakainin, di ba? Walang bigas, walang ulam, walang mga gulay doon. Siyempre kung puro processed food lang kakainin mo, makakasakit ka rin, di ba? Pupunta ka sa doktor. Sabi ng doktor, gulay. Oh, di ba? Intindihin mo yung mga nangyayari ba, yung sitwasyon. Oh, di ba? So nag-aaral ka just to work and for your food. Parang na-convert food and kunting ipon para makabayad sa tax, mga emergency, mga repair. So siyempre, depende sa kita yan. Ang iba, nawala lang ang yung pera nila dahil sa pag-check sa iba o nagkakabit sa iba or naglulong sa sugal o sobrang gasto, hindi nagbabudget sa pera. Kasi too much nagmamadali, madali din maubos ang pera kasi yun lang din, nag-i-invest ang iba o nagsusugal doon, baka sasakaling maraming pera. Parang malayo talaga, opposite talaga lagi yan. Pero itong loto, parang ganun din siya, pero wag lang sobra ang gastos mo. Always stay budget talaga. Yun lang din kasi, yun lang din na ngayon, sa mga panahon ngayon, maraming tumataya sa loto. Maraming nag-aanak doon, nagbibisyo doon. Hindi pa nila alam yung bisyo nila na malaking gastos pala yun, nagsisigarilyo sila. Or yun lang what's the sense? What's the point? Ang point lang natin dito is makaipon ka. Importante na makaipon. Ang main goal is makakain araw-araw. Yun ang goal talaga araw-araw sa buhay natin. Kada araw, kada buwan, kada linggo. Pasalamat tayo pero ang iba mahirapan na makakain ngayon araw-araw. Saan makabayad ng pambayad sa renta kung titira sila, sino makabigay ng tubig, or saan magaano ng ilaw, kuryente, hindi libre. Yun lang din na masasabi ko na we lost all those time na wala ang lahat ng oras na yun pagkakahanap sa trabaho, sa pera na yun, then mali-mali na kinakain, then pagkatapos ang ending, bigla ka lang na high blood doon, nagka-cancer, nagka-diabetes doon, hindi mo alam. We don't know who the cause. Baka binarang ako, may mga demonyo doon, may mga siguro may mga mystery things sa buhay talaga. Pero siyempre, sabi ng doktor, we are the creator of the disease. Pero hindi na sinasabi, secret of all the secret yan. Yun lang din na, so siyempre, gumastos ka para kung magkasakit, para mamatay. Yung nasabi na, the wages of sin is death. So tama ang connection sa Bible. Na sinabi ba, parang bigyan natin ng imagination, bibigyan natin ng imagination ang sitwasyon. From the ancient time to present time. Diba, galing sa World War I, World War II, ang dami ng gera nangyari. Pero, titignan natin ba ang the big picture, ang malaking idea dito. Isipin mo, nag-aagawan kasi mga tao dahil sa resources. Lalo na in China ngayon. Super economic power talaga sila. At saka military power, marami sila. Pero, hindi rin ganun ka-quality. Pero, yun na kasi power, kasi money is power talaga. Pero, yun lang din na nakita ko yung nakaraan, yung matanda na madanda naglakad. Ewan ko lang kung anong nangyari nun. Baka matay na or nahirapan Yun lang din na, yun lang kasi hindi siya nakaipon ng maaga. Na yung kinain niya, pagtanda niya, hindi siya nag-build ng business. Tapos yung pagkatanda niya, nagkasakit siya sa mga kinakain niya noon. Hindi mo marirewind, hindi mo marirepeat na, uy sana, noon, nalaman ko dapat sana ito, pero mali na, huli na, nandito na ngayon, nagkasakit na ako, matanda na, wala akong pera. Ang mga anak mo, di ka napapansinin. Yun din, napakahirap balikin ang panahon. So, every moment na nabubuhay tayo ngayon, na nandito ka, nanood ka sa YouTube ngayon, sinishare ko ang idea para gaganda yung picture natin, di ba? Parang vision ba, perspective, na, uy, tama pala yung sinabi mo, no? Brother, no, na sa YouTube, tama pala yung sabi mo. Pero matanda ka na, nagkasakit ka na, walang pera, walang negosyo. Siyempre, paano ba natin ito ma-reverse? Hindi natin ma-reverse ang nangyayari na. Pero ang magagawa natin, yung mga coming times, yung mga darating panahon. Siyempre, yung mga na-aksidente noon, sa kapagalasayan ni Princess Diana, di na yung mababalik natin. Yun kasi nangyayari na yun. Parang namatay si Queen Elizabeth, di natin ma-reverse na kung, uy, sabihin natin, babalik tayo sa panahon, back in time, di ba? Nag-wish tayo ng
time machine. Sana sabihin ko to ni Queen Elizabeth na ito ang gagawin mo para haba pang buhay mo. Pero queen na yun ha. Ano na yun? Mayaman na yun. Kung gusto niyang gagawin, magagawa niya lahat. Pero tayo, wala tayong time machine. Ang magagawa lang natin is yung imagination. Diba? Makita natin sa isip ba, parang magawa tayo ng sariling pelikula sa isip. What if kung susobra akong taya doon? What if kung mag-checks ako doon? Ako, yung TV namin sa likod, kinagat yung cord, wala na kaming balita dito. Kinain dito ni Lakoy eh. Kinain yung cord ng TV. Tuloy, may TV na display pero hindi namin makita. Yung cable, hindi namin ma-view. Kasi di umandar ang TV. Nakain kasi yung plug eh, yung para saksakan ng TV eh. Yun lang din na ang masasabi natin, marirepeat natin. Hindi natin marirepeat yung man nangyayari. Pero ang possible siguro, para na sa puno ng matanda, siguro kung nag-vlog pa ako siguro noon, 20 years ago, ang tanong kung nanood siya sa YouTube noon, sa year 2000s, kung imagine na natin may YouTube, ang tanong is, what if ngayon, ikaw nanood ngayon, maniniwala ka ba sa sinasabi ko o hindi? Baka sabi mo, idea mo lang yan, tsuri mo lang yan, baka di naman totoo, hindi naman ako nagkakasakit eh. Nung kabataan siya, wala siyang imagination, puro rap pride. Di ako manonood kasi malusog pang katawan ko eh. Inom lang ako ng alak doon, kain ako ng maraming karne, kain ako ng kain. Oo, nagtrabaho ka, hindi ka nakaipon din. Hindi mo na-realize, mali pala yung mga kinakain mo, mali pala yung ginagawa mo din. Tuloy, pagdating ng panahon, nagkasakit ka. O ngayon, paawa-awa na tayo para na tayong mga santos. Diba? Parang wala silang, siguro naisip mo, lahat ng mga barkada nila, meron noon, ngayon, meron siguro mga kabataan ngayon, pero pagdating ng panahon, nagsakit-sakit, marami namatay ng maaga, pupunta sa sementeryo, maraming sitwasyon. Meron din kami schoolmates noon na magaling sa school, pero namatay sa diabetes. Sabi ko nga ng kaibigan ko ako nga muntik nga akong namatay noon sa sakit ko nga Napasalamat niya ako nga, nag-guide ako na, sample ha. Kung nagkamali pa ako sa decision noon, sigurado patay na talaga ako ngayon. Maniniwala ako. Talagang, kung hindi pa ako pumunta sa doktor, kung hindi ko binago yung isip ko to change our life, we must think our thinking, yung iniisip natin, at vision, at action para magbago ang sitwasyon. Siguro, minsan, nadadala natin sa emotion, baka mamamatay na ako, pero hindi tayo humahanap ng paraan. We're not finding ways, hindi pupunta sa doktor, hindi magpapacheck up. Ayan, doktor, negosyo lang yan, di ba? Negative ba? Kain ng karne doon, di ba? Puro lang tuyo doon. Then, puro maraming kanin, di ba? Parang, ma-realize ko na, mali pala yung ginagawa ko doon, no? Parang, kinokorek ko yung sarili ko, yung self-pass ko, yung mga nakaraang sarili ko, to the present times. Ito mga video na nanood ngayon, ikaw ngayon, sino ka ba nanood ngayon sa YouTube ngayon? Di ka ba maniniwala sa akin? What if gawa tayo ng drama back in time? Ngayon is 2020. What if 2040 or 20 years from now? O 30 years from now or 70 years from now? Ano kaya masasabi natin? Puputi ang buhok, kukulubot ba mukha? Depende, maraming mangyayari in the coming times. Pero hope lang natin na focus lang sa goal o bagay na gusto natin. Pero minsan, hindi lahat ng gusto natin tama. Tama sila lagi magiinom doon. Tama sila na lagi kumakain ng maraming kanin. Kanin lang guys, kanin lang. It's just rice. Make you sick. Yun. Paano na lang alak? Hindi yun normal. Di pa kumakain ng gulay, prutas, di ba? Kung kakain ng prutas, gulay, mali-mali ang paggagamit. How do you know? Because they are busy. Yun ang problema, yun ang tawag ito. Doon tayo na natali ba tawag ito yung chain ba na nakatali bitaw kung sa aso nakatali dito sa sitwasyon na makakain lang. Yun, makabayad, makarenta kasi may umaasang anak mo, pamilya. Bigyan mo na ako. Siyempre, hirap kumita ng pera. Parang ginto, pero pag gagastusin mo, parang walang baliyo. Di ba, intindihin mo? Ang hirap na pagod ng trabaho mo, pero yung pera mo, wala nang silbi pagbili sa mga products. Wala. Services, mahal lahat. Sarili lang. Yun lang isipin mo, imagine mo. Yung mga sinasabi ko.
Reality ang sinasabi ko. Yun lang din ngayon. Okay na lang kahit di man mayaman, bastante na hindi tayo nagkasakit at namatay ng maaga. At nakaipon ng kunting pera at magsimula ng negosyo. Kasi dito sa Pilipinas, may age discrimination 35 years old, di na makatrabaho. Sa ibang bansa, pwede pa sila makatrabaho doon. Pero pag abroad, pag aalis dito sa ibang bansa, meron din iba dito, iba-ibang sitwasyon. Maraming pera, nagkakasakit na, dialysis na kada linggo-linggo. Hindi na ang solution diyan talaga is kidney transplant. Bakit nasira ang kidney? Kasi maraming pera, marami kong mabibili, kain ng kain doon. Yun lang walang tubig, walang healthy lifestyle sa doktor. Di sana pupunta sa doktor. So, importante na hindi ka pa maaga malala ang iyong sakit, pupunta na tayo sa doktor. Yung mga sinasabi ko, share to na kaalaman na mula sa doktor. Hindi tayo doktor. Nagkasakit tayo, pumunta tayo sa mga doktor. So, yun lang din na universal yan na kaalaman. Yun lang din ang iba, di ako maniniwala sa'yo, may pride diba? Sa isang puli lang natin sa matanda ba? Yung dito sa amin sa subdivision. Back in time ba, diba? Parang back to the future. Balik tayo, magawa tayo ng time machine, kahit upuan, sasakyan, i-time mo yung time na ang magagawa lang natin is imagination. Kung meron man siguro time machine in reality, it's very secret. Nanakawin yan or baka top secret yan parang sa alien nasa Area 51 kung sakaling totoo, kung may time machine. Yun lang din naaagawin talaga yan kasi gusto nila babalikin nila yung future. Pero ngayon, the future is now. Ang future is always gumagalaw sa imagine ko sana yung papa ko gawa ko ng pelikula bago siya namatay, sabihin ko sana siya mga 5 years ago, bago siya namatay, 10 years ago, sabihin ko, wag kang lagi magkakape, magagalit yung sa akin, maniniwala ako sa iyo. Wag kang lagi magkakain ng karne, wag kang ganito, di ba? Para mahuhula mo ba na anong coming times niya, pero mismo yung tao, hindi siya aware, na baka mamamatay na ako sa sakit, baka sa aksidente, o baka sa mga kalamidad, sa mga lindol, sa mga landslide, di ba? Baha, o mga tsunami. Di kasi natin mapipredict, di ba? Pero, yun lang din na, if we back through time, di ba? Kung mababalik tayo sa oras, ano kaya i-response natin, di ba? Ano kaya i-response mo? Kung nanood ka sa YouTube ngayon, or 20 years from now, or 30 years from now, maniniwala ka ba sa sabi ko? Do you believe what I say right now? Maniwala ka because I came from the past. I conquered the past successfully. So, may reason ka na maniwala ka sa akin na nagkasakit ako. Hindi ako naggawa-gawa ng drama-drama dito na ako nagkasakit ako noon. Maniwala ka sa akin. Bibintahan kita ng product. Hindi. Totoo yun. Live testimony talaga itong sinasabi ko. Hindi ako magagawa ng kwento-kwento para pakinggan mo lang ako. Totoo yung sinasabi ko. Mahirap kasi magsinungaling. Diba? Yun lang din, malapit ng Sabat ngayon, ilang minutes na lang. Yun lang din masasabi ko sa inyo na magsisinungaling ba ako sa inyo ngayon? Sa mga viewers ngayon na huwag kayong magsobrang kain, ganito. Ihalimbawa lang natin yung matanda ba yung nangyari, back to time. Baka yung malusog pa siya, ang yabang niya, ang pride niya. Bakit ako makikinig? Lusog pa naman ang katawan ko Pero pa siguro, pag hindi mo alam, baka back in time, baka back to the future. Doon, paawa-awa ka na, di ba? Yun lang din na siguro, the future is what you make it right now. Ano bang ginagawa natin ngayon? Yun ang equal para bukas. And so forth and so forth. And copy. Yun siguro ang ma-realize natin na siguro itong ginagawa natin ngayon. Siguro noon, kung discouraged pa ako siguro noon sa pagkatao ko, marami kasi mga senaryo pwede mangyari. Siguro, kung noon milyonaryo ako, baka namatay rin. Nakakasakit din kasi hindi ko alam Yun lang din na marami tayong mga theory or yun lang din na di natin masasabi ang time. We cannot tell the time. But ang sure na magagawa natin is now. Anong gagawin natin ngayon will dictate our coming times. Di ba? Baka ngayon, baka proud ka. Good luck sa iyo kung ano mangyayari sa future mo. Pero kung maniniwala ka ngayon, you are so blessed, you are so lucky. You're so swerte ka Swerte ka talaga kung maniniwala ka sa sinasabi ko. I've been through the past.
Kung hindi pa ako makorek pa ang Pasko, baka patay na ako ngayon. Baka sa sementeryo na, baka binutas na yung nitso ko, buto na lang ako. Kung hindi pa ako makonquered ang past noon, 10 years to 15 years ago, kung mali pang ginagawa ko, baka patay na ako ngayon. So sana, maniwala kayo sa sinasabi ko. Hindi ako magagawa ng kwento-kwento dito. Lulukuhin ko kayo, manghihingi ng bayad. Wala talaga. As in free from my heart. Yun lang din na Sabat ngayon. So, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maniwala kayo sa sinasabi ko. It's idea with reality. Hindi to sinasabi na walang laman. Na pagkatapos ng pagpanood, uy, tama pala yung sinabi nyo. Sabi niya nyo, realize talaga na, uy, naka-soft drinks pala, bawal pala itong sobra, no? Nakita ako ng kanin, wag sobra. Totoo yung sinasabi ko, guys. Hindi ako, I learned through experience. Hindi ako magsasabi-sabi na wala lang, di ba? Just may masasabi lang, di ba? Share from my heart na good vibes ba, good sharings. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you so much po. Maghanda pa kami ng Sabat, welcome Sabat or Habdala. Thank you po. Sabat namin is yung sunset to sunset. Paglubog ng araw, o hindi sa sunrise. Kasi kami sunrise kami dati, pero ngayon nakita namin sa Bible talaga sa pag-search namin, sunrise, sunset talaga. Sunset. Paglubog kahit sa mga GWs, guys. So like, subscribe, thank you po. Yun lang po correction natin. Ngayon nagsasabat kami Biyernes ng hapon, palubog ang araw. Thank you po.